So ayan mga tol, magandang hapon sa lahat. So ayan, tapos ko lang kumain mga tol. So ayan, si Junji mga nasa 20 minutes na yata na umalis dito. So siya naman yung naghahanap sa bata, yung si Christian. So ako naman yung naiwan dito. Binigyan ko naman siya ng skits, si Junji. So medyo natagalan siya. Yung ba bakit hindi pa nakabalik si Christian dito. Kasi alam naman ni Christian na dito yung usapan namin na dito kami maghintay sa kanya. So ngayon mga tol, yung ano ko namin dito pa rin sa yung may dalawang tao kagabi. So yung katawan nila andun sa medyo may kalayuan dito. Doon na namin napon, nilibing namin. So dyan tingnan yung mga tol na yung dun. So hindi ako pwedeng mag stay dito for safety sa aking kasi delikado kasi dito na alam na nila na may mga tao na nagtatambay dito. So kami yan, mas mabuti ng advance tayo. So tayo mga tol. So hindi kami makagalaw mga tol kasi si Christian kasi yung nakaalam tungkol dun sa hinahanap namin. So ngayon antayin natin si Christian mga tol. So shoutout na lang muna ako sa inyong lahat, no, sa lahat ng mga suporta ninyo, sa lahat ng mga suporta, sa lahat ng mga FW, sa lahat ng mga Taga-Luzon, no? Lahat ng taga-Visayas at Mindanao. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Hindi ko na lang kayo isa-isahin dahil sobrang dami po ninyo. At saka especially nga pala kay Insan nga pala, Insan. Shoutout sa Insan. Kay Ate Jane. Ayan, shoutout sa Ate Jane. Sabi na, nakalimutan ko. Kaya nga tala. Junji, kaya na pa yung Junji. Sabihin ko sa kanina na huwag mo nang alis kasi maluto na yung ulam. Ako kasi yung tagaluto mga tol. Kasi mahal din ako sa mahal din ako sa mga luto-luto. Kaya ako talaga yung nagtatrabaho sa kusina.
Nga pala mga tol. Passport ko mga tol. Passport. Pilipinas, pasaporte. Malapit itong ma-expire mga tol. Nasa mga 3 years na lang. 3 years lang mga tol ma-expire to. Aking pasaporte. Kasi hindi pa ako nakapag-abroad. Kasi dati kasi ay hinangad ko talaga na mag-OFW ako. Pero hindi tayo pinalad. Nakailang nakailang apply ako sa mga iba't ibang agencies pero hindi talaga pinalad. Saka yung last na ina-applyan ko, papunta sana akong Korea. So yun, nag-aral ako doon sa Davao City. Nag-aral ako ng 3 months. Pero grabe guys, sobrang hirap talaga ng ito. Ano ko lang sa inyo, i-share ko lang to sa inyo kasi lahat ng mga hindi nakakalam. So nag-aral po ako ng Korean, no? So hindi tayo pinalad. So ito na yun ang aking pasaporte. So wala pang tatak kasi hindi tayo nakalipad. So siyempre experience na lang din. Kaya ako nagpursige mga tol na nagpapatato ako kasi parang nawalan ako ng gana. Kasi 'di ba pag nag-apply ka ng abroad, bawal talaga yung tato. Pwera lang kung doon ka na sa ibang bansa. Tapos doon ka nagpapatato. So tawag doon art naman talaga. Pero dito sa Pinas kapag may may tato ka, hindi ka talaga tatanggapin sa ibang bansa. So dito pag may tato ka, tawag dito sa taong may tato, adik. Yun. So yun lang, pinto-pinto lang. So hindi na natin isipin yung mga problema kahit na nasa malaya tayo sa ating pamilya. Laban lang sa buhay mga tol. Sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng nakakita ng video na to, alam ko hindi basta-basta yung mga pinagdadaanan ninyo. Isa sa atin mga tol, hindi talaga basta-basta yung mga naging karanasan natin. Kahit na nga ako. So bago ko nag-apply ng security guard, marami pa akong mga agencies na pagtatrabahoan. So doon sa amin sa Mindanao, ilang agencies ko marami na akong agencies na trabahoan doon. Hanggang napunta rin ako sa Davao, doon din ako nagtatrabaho bilang isang security guard. Hanggang napunta ako doon sa Manila, no? So nagtatrabaho bilang isang security guard. Pero proud naman ako kahit ganun yung trabaho ko, isang security guard. At least marangal yung trabaho. So doon ako sa Barangay Kulyat nag-stay, no? Kasi yung natrabahuan ko doon sa kay Manalo, IBM Convention Center. So yun, doon ako nagtatrabaho dati. Tapos nag-stop din ako, nasa mga 2 taon ako doon nagtatrabaho sa IBM Convention Center sa Barangay Kulyat. So doon naman ako sa Davao. Nagpunta naman ako sa Davao. Tapos nag-apply naman ako ng ibang agencies sa Polo, no? Polo Hotel. Isang kilalang hotel sa Davao. So doon ako nagtrabaho.
Saka siyempre naranasan ko rin yung naghahanap ka ng boarding house na matutuluyan mo, di ba? So naranasan ko din yan. Kaya basta dami na akong bro, sa hindi pa ako sa hindi pa ako nag security guard, marami pa akong naging trabaho na talaga na naranasan, no? Naging baker ako. Naging baker ako. Naging harvester ako ng palayan. Naging atrasero ako ng mining. Naging abantero ako ng mining. Ano ba? Yung mga dati, yung mga nakaw, naranasan ko rin yan mga tol, naranasan ko rin yan. Saka ano pa ba? Basta marami akong hindi ko na matandaan. Hanggang yun, isang araw, siguro yung Panginoon sa akin na isang video nag-viral. So doon ko na tinuloy-tuloy hanggang ngayon, no? So 5 taon ako sa serbisyo bilang isang YouTuber, no? Kaya nagpapasalamat ako sa inyo lahat mga tol. So darating naman tayo dito, no? Siyempre hindi ako mapunta dito mga tol kundi yung tulong niyo, di ba? Kasi pag walang nanonood, kung walang kayo, walang 44 dito nga na nagkipag-usap sa inyo. Alam niyo mga tol, para akong baliw dito na ako lang nag-iisa. Walang mga tao. Hindi ko nakikita yung mga kinakausap ko. Pero andyan kayo mga tol, nanonood sa akin. Kaya ako, nagpapasalamat ako mga tol at proud ako, no, na siyempre andito ako ngayon. So siyempre lalo sa inyo, nagpapasalamat ako talaga sa inyo lahat. Sa lahat ng mga solid na mga supporters ko. Ayun, di ba? Isipin niyo mga tol, ako'y isang taong simpleng tao lang at saka matulungin, maunawain. Yun yung totoo mga tol. At saka sa personal, ako isang tao na yung simple lang, simple. Hindi yung burara sa maraming tao, nagipag ng ito ganyan. Ako hindi ako ganyan ang galing mga tol. O simple lang talaga ako mga tol. Kaya yung basta mga tol, na-share ko lang. Medyo humaba yung natin humaba yung natin. Yung mga tol, mga ano niya mga tol, estimate yung mga tol, mga ilang gramo to, mga ilang gramo kaya to mga tol. Nasa mga ano yata to, no? Mga ano siya ba? Parang nasa mga 8 grams yata, no? Kasi mabigat naman siya, mabigat. Mabigat na siya, mabigat. Ayan. Yung siya ng mga tol, no? Ay, yung kamay ko, ito yung natawag na kamay na bakal. Kanya bakit? Dahil puro kalyo na yung ano ko, no? Puro kalyo na. Ayan. Mga tol, hindi maklaro, no? Hindi maklaro. Ayan, hindi maklaro siya. So estimate nyo mo tol, estimate nyo. Estimate niya. So dito lang. Ito yung binigay ng bata na si Christian. Sabi niya, bilhin niya daw ng magpapabili siya ng bike. So yun, buti may nagpadala sa atin. So yun, bilhin lang ng bike. So maraming salamat, no, ma'am.
Thank you so much, napakabait mo. Napakabait yung kayong mag-asawa, napakabait. Yeah, thank you so much, ma'am. Tagal ni Junji. Grabe talaga yung buhay mga tol. Sino to? Ginagawa niya. Parang iba yung kilos niya mga tol. Ito yung sasabi ko sa inyo mga tol na bawal talaga na ano. Naamoy-amoy niya yung mga dahon. Naamoy-amoy niya. Naamoy-amoy niya. Naamoy-amoy niya. Ang klaseng tao to. Naamoy-amoy niya. Naamoy-amoy niya mga tol. Ang klaseng tao to. Parang may kapangyarihan to mga tol. Klaseng tao to. Ibang tao to. Ano pa niya na mga tao. Namay-amay niya. Ibang klase mga tol. Ibang grupo to. Ibang grupo to mga tol. Kaya naging isa lang siya. Makita tayo. Wala nakadapa naman ako tol.
siya. Ano? Matawa. Klaseng tao to. Papanoorin lang muna natin siya. Kasi parang kakaiba yung kilos ng batang to. Pero para yung hindi naman bata to. Para matanda na. Siguro may kapangyarihan to. Parang kakaiba yung kilos niya. Parang hindi normal. Wala. Talaga yung kutok pa ng taong to. Kakaiba yung kilos niya. Parang may pinabalak ng taong to. Inaamaya mo niya yung bawat dahon. Bawat dahon na ako. At tumatawa naman siya. Taka yung cincin. Ang ginagahan ako mga tol. Baka biglang dating si Junji ba? Magpang-abot sila. Yan na, may niya. Kakaiba tol. Parang may kapangyarihan to. Yan mga tol. Hindi ko
yan ng replika. Lang. Sila mga tol. Papanoorin lang natin ito muna. Papanoorin natin. Mga talaga yung gagawin niya. Grabe, kuha niya yung katawan ko. Grabe. Saka yung suot mo tol. Kuha niya. Kaya pala tawa ng tawa. Nakuha niya pala yung ano, nare-replika niya. Yung kung sino man yung tao na malapit sa kanya. Kaya mga tol, papanoorin natin to. Ano kayang gagawin niya? Grabe pa kasi mga tol. Ako yung balahibo ko, nagsitayo yung balahibo ko mga tol. Yan. Basta-bastang tao yan. May kapangyarihan. Bakit mga tol?
Tataka lang ako. Dahil nireplika niya yung aking lahat, no? Lahat ng pagkatao ko nireplika niya. Pero bakit hindi niya ako na ano? Siyempre alam na yan niya na may tao talaga sa paligid niya, diba? Pero bakit hindi man lang niya ako inabol or anong gagawin niya sa akin? Dahil diba, na-reflect niya yung aking katawan. Antayin tayo mga tol, ha. Diyan lang kayo mga tol, tutukan natin to kung ano talagang gagawin ng taong to dyan. Kasi bakit wala man siyang reaksyon na naka-reflect na yung katawan ko sa kanya? Di ba kanina patawa-tawa lang siya? Kaya pala lagi siyang nakatawa kanina. Dahil alam na niya siguro na may tao sa paligid niya. Grabing taong to. Makapangyarihan. So hindi lang mga bandidong grupo. Saka yung mga taong hindi, yung mga kalaban hindi natin nakikita. So marami palang klaseng dito na kalaban namin. Kaya niyan siguro kulto or hindi masabi kung anong klaseng tao yan. Antay-antay lang tayo mga tol kung ano talagang gagawin niya. Hindi naman niya tayo gaano klaro sa ano, dahil parang camouflage tayo yung suit natin. Pero alam ko na mga tol na at alam na niya na may tao sa paligid niya, nakamasid lang. Antayin natin mga tol. Isang Christian siya ngayon. Baka magkasalubong sila. Yan, mabalik lang ako. Kanina pa yan dyan. Meron siyang sinisimot. Inaamoy. Napoproblema ako mga tol kasi si Junjisan kaya matawa. So kaya Junji. Magkasalubong sila Junji.
Natatakot akong bumaba dyan mga tol. Kasi kakaiba yung taong yan. May kapangyarihan. So yun nga nakita natin kanina. Na may kapangyarihan siyang gayahin kung sino man yung nararamdaman niya na siguro na may tao sa paligid niya. So ginagaya niya no, na replika yung kung sino mang tao na malapit sa kanya. Kaya pala mga tol, tawa siya ng tawa kanina dahil alam na niya na may tao sa paligid kamasid sa kanya. Grabe, hindi basta-basta nakapangyarihan niya mga tol. Ganoon niyo mga tol. Nare-reflect ka niya. Hirap gawin yan mga tol. Ano kayang pagsasana niyan mga tol, no? O anong klaseng agimat ang dala-dala niya. Hirap yan. Grabe, hindi basta-basta mga dito. Napaka luwaga ng lugar na to. Para sa akin guys, may waga. Dahil ako isang normal na tao. Nakita ko mismo na lang mata ko na, di ba, nakakuha niya yung buong katawan ko. Hindi ako makapaniwala. Wala nga siya, wala na. So hihintayin na natin yung mata sa Chinchi. Ang pinag-aalala ko kaya na mga tol, biglang darating si Chinchi, tapos magkikita sila. So ano kayang binabalak ng taong yan? Ano kayang pinaplano niya? Chinchi yata yan. Ay, hindi pala. Ibon lang pala. Tol, pag-share ng video nito mga tol. Pag-share. So, yun mga tol, malapit natin makuha yung akala ko yung tao kanina, hindi pala. So yun mga tol, malapit na natin makuha yung mga ginto. Yung bata na lang yung kulang mga tol, hinihintay natin kasi yun na nga yung plano na namin na puntahan ngayon kung makabalik si Christian dito. Sana walang nangyari masama kay Christian mo to. Yun lang talaga yung tayong susi namin na makuha yung mga ginto. Tol, pag-share ng video nito mga tol. Pumaya tol, pag madilim na, hindi ako mag-stay dyan, dito ko sa taas. Dito ko sa taas. Akit ako dyan. Dito ko sa taas, mag-stay doon. Para hindi tayo madaanan, delikado kasi dito. Tutong ako sa baba. Abangan ko si Junji doon.